Tony Fowler ba ay mabait? Isa pa si ano, pero ano lang siya parang isang buwan lang. Si Jelly Aw. Ginawa niya ng paraan ni Direk Bobet. Parang may mascot. May mascot siya, di ba? Sino yung tatlong mascot? Diyan, naalala ko, nag-start siya, nag-audition yan. Ano din yan, sa Myriad Cheerleader, ganun din yan. Ito na nga yun. Marami ang nagme-message sa akin sa TikTok, sa Facebook, kung ano daw ang nangyari sa Showtime. Unang-una yan, ang talagang gumawa ng Showtime ay si Direk Bobet. Si Direk Bobet, ang sabi niya ito, ang lamesa ay hindi tatayo kung walang apat na paa. Ngayon, nagkataon na si Direk Bobet, si Polly, si DJ MOD at ako. So, naging apat na yung paa ng lamesa. Nabuo namin ang Showtime dun sa lamesa ngayon na kinakainan namin tuwing game ka ng Time. Yun yun. Ngayon, ang talagang kwento nun sa umpisa, ang pinlano namin every week daw. Every week ang sabi ni Direk Bobet. Every week, so ibig sabihin, una, 1 week, puro banda lang ang host. Banda rin. Pagka comedian, ang host, comedian. Wala kaming regular na host. So, yun ang pinlano namin. Meron na kami talagang lineup. Meron. Suddenly, isang araw na lang, sinabi sa amin ni Direk Bobet, wow, meron siya tayong show. Ang pangalan ay Showtime. 10:30 ng umaga kami mag-uumpisa. Tapos yun na yun. Di pinlano namin ngayon yun. Pinlano namin siya. Ano ba ang dapat konsepto? Ang daming meeting. So, anong nangyari? Sa plano namin, it's a dance contest. Parang ganun. Dancer na iba-ibang klaseng mga sayaw, kung ano man ang gusto mong gawin, kung ano man yung talent mo, gawin mo. Number 1 yun. Number 2, kumuha ng hurado. Ang naging hurado namin noon ay noong unang-unang trial namin, ang naaalala ko, tama yung narinig ko, tama yung napanood ko, si Long Mejia, si Vice Ganda ay guest, meron pang ibang mga ano. So, anong nangyari? Sa madaling salita, nag-stand out si Vice Ganda. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Long Mejia. So, siyempre, tuwing technical rehearsal, tuwing ganito, nakikita ng director yan, nakikita ng mga producer. So, nag-stand out si so, medyo pinagpahinga muna na si Long Mejia. At ang tumayong pinakapunong hurado ay si Vice Ganda. Yun yung kwento niya. Tapos from there, nag-audition na kami ng dancer. Sa dancer, siyempre, ang kinakailangan, medyo magagaling. Dahil tandaan ninyo, ang noontime show at ang gabing show, magkaiba ang choreography niyan. Dapat sa noontime show, nakakasabay yung mga taong pang noontime. Yung noontime na crowd. Iba kasi yun, iba yung crowd nun. Ang noontime show, parang tatay, nanay, anak, ganon. Sa gabi kasi, mga executive, mga ganon. So, iba yung choreographer na hinahanap namin. At yun nga, ang natugmaan namin choreographer ay si May Francisco. Speaking of dancers, Showtime dancers, di ba? Nung Showtime dancer, ikaw ang nakakaalam lahat. Sino-sino natatandaan mo sa Showtime dancer? Sana alam ng mga tao to. Marami. Nandyan one of the OGs, si Grace. Nakikita pa natin siya ngayon. Si Abina. Yes. Nandyan din si Amina. Si Amina na ngayon host na ng isang online game. Wow. Tapos si Crystal. Si Crystal na dating Baywalk Buddies. Baywalk Buddies? Yes. Oo, ang may-ari niya si Marinette Gamboa. Yes. Naabangan ang bagong lalabas na Buddies. Ay, oo, yung Buddies Next Gym, magaling yun. Parang
iba na yung galaw nila, no? Ay, yes. Tapos isa pa si Iris na nasa States na ngayon, nasa San Francisco. Si Iris. Tapos si Lalaine din, sino ba? Si Hershey's, si Kashmir. Si Kashmir yung magaling sayaw. Makulit na magaling, Oo. magaling sumayaw. Tapos si Madsi, yan. Si Mansi, Si parang Mansi. model siya ng mga beauty product ngayon, di ba? Yes, ng Relumin. Relumins yun. Oo, yan. Baka sakali. Partner ni Eris. Yung... Ayan, maybe the man Eris yun. Pero alam mo, may mga sikat pa eh. May mga natatandaan pa ako eh, mga show. Yeah, madami pa yan. Nandyan pa. Yung mga sumunod na, nandyan na si Jacel. Yung mga, kasi maraming kumbaga yung first batch. Tapos, syempre, yung iba, kumbaga nag-career move na. Tapos, nandyan sila Jacel, si Charm, sino pa ba? Si ano, yung napangasawa niya, sa hashtag, di ba? Yung nalipat na sa Channel 7. Si Sha, yes. Siya, John Lucas yung asawa niya, di ba? Oo. John Lucas, okay siya ngayon. Kaibigan natin yung mga yan, mga hashtag. Tapos, si AJ, na from Showtime Dancer, naging EB Babe. Oo, no? Yes. Naalala ko siya, no? Talagang, alam mo, hindi naman sa inaano ko, pero yung pinanggagalingan nila, no? Parang training sa atin, training sa iyo, tapos biglang pagpunta ng EB Babe siya, pwede, no? Okay. Ang galing. Meron pa yung mga umingay din siya, isa pa si Mika. Mika ay isang steward. Ngayon, FA na siya ng AirAsia. Wow. Ang ganda, no? Parang ang ganda ng mga pinuntahan nila, no? Yung mga Showtime. Siguro mga kilala din ng mga tao yan, no? May isa pa si pero lang siya parang isang buwan lang. Si Jelly Au, yung DJ ngayon. Someone what? Jelly Au. Jelly Au. Yeah, DJ siya. Parang kilala ko yun, ha? Alam mo naman kasi, ang problema kasi ng mga dancer ganito. Ang mga dancer kasi pag medyo kapos yung budget, lumilipat. Pero at the same time, natitrain sila, gumagaling ng gumagaling. Meron ka pa nakakalimutan. Dami pa. Isa ngayon, kilala ko pa rin siya, nakikita ko pa rin siya sa Showtime eh. Yung gumaganon siya. Sino ba yan? OA. Si Neri Boom Boom. Yun! Yan. Alam mo ba nakakatuwa yun? Yeah. Ang tatay niya ay sa construction firm niya. Yes. Very humble beginning. Oo. Gumawa niya sa nagtitinda pa yan sa noon. Sa mga Nang? dancer. Food. Yung mga food pa. Talaga? Nagtitinda siyang ganun. Alam mo, hirap din kasi. Siya rin yung gumagastos. Breadwinner. Daw maraming brand breadwinners. Kumbaga may sweldo siya, pero nagbebenta siya ng Maagang call time, gigising pa siya ng maaga. para doon. Yes. Tapos pakakainin niya yung mga dancer, may bayad yun. Tinitinda niya. Ang galing, ano? Tapos yung kikitain niya doon, siguro yun yung Pang-aral niya grocery. dun sa kapatid Wow, niya. Kasi ang siya galing. nagpapaaral dun sa kapatid niya. laking bagay ng Showtime din, kahit pa paano. Meron Isa pa dyan, yung napagkamal. Yung ginawa niya, si Stephen, tsaka si Sanrio. Si Stephen, yun yung napagkamalang, si Sanrio, siya yung niloloko ni Vice para kay Jong Hilario. Pero hindi naman totoo yun. Joke lang. Joke. Lang yun. Si Stephen, yun yung, Kinarir niya yung pagiging transgender. naging trans, pero ang ganda ng boses niya. Meron pa isa pala, si Joanna. Magandang kwento ni Joanna. Sige, Ano Joanna. yan, parang audience siya. Di ba tuwing audience? Diba? Pag ikaw nagje-jester ka, di ba? Parang naghahanap ka na, wino-warm up natin yung madlang people. Bukod sa umpisa na nagmamadlang dance tayo. Meron tayo, pag Uy, mahaba ginagawa pa yung... natin yan 30 minutes before. Yes. Maraming nakakaalam. Alam niya na parang, ako pa nga yung lumalabas na Coco Martin, di ba? Yes. Tapos pagkatapos ng Coco Martin, tatawagin ka namin, magtuturo ka ng sayaw. So, ibig sabihin talaga, Pag may time pa na sobra, Hindi. magpapasample tayo nun sa Ano yun? audience. ano na yun, parang pan-jester na yun. Pero ibig sabihin, ang importante doon, original na galing sa Showtime, yung nagpapasayaw ng madlang people kung tawagin, di ba? Paborito yan ni Mama Lu. Oo. Si Joanna doon, yung parang pinasayaw. So parang nakita natin, uy, ang galing. Ikaw ba naman, tumambling-tumbling ka, tapos nagsayaw, cheerleader pala yan sa UE. That's mistaken. Yan. UE. UE yan, cheerleader siya. So magaling. So yun, doon ko na siya inano, uy, baka gusto mo mag-Showtime dancer. Kasi noon, maraming nawala noon kasi nag-aaral, may mga ganito, may mga ganyan. Kasi nga, alas 10 ng umaga ang show. Kasi full time. Ang pagka kasi alas 10 ng umaga ang show, ang call time niya, mga 8, di ba? 8. So, hirap talaga. 8, minsan 7 pa nga yung mga ganun, di ba? O tapos, si
from nag-audition siya, natanggap siya, Showtime dancer, and then, nagsabi siya, nagkaroon ng chance, lumabas tong mga girl chants. Yun, so nagpaalam siya, tita, baka pwede ako mag Una nga ayaw pa niya, nahihiya pa. Kami na lang yung nag-push. Hindi mag-audition ka, para... Naging girlfriend si Joanna. Yes. O, tapos, nun, isa pa, si Tony Fowler. One of the OG ng Showtime yan. ako naalala ko si Tony Fowler. Siya yung dumating doon na amoy araw pa siya, tapos nag-audition siya. Walang CD, walang kahit na ano, walang gamit, wala siyang lahat. Pero naalala kita doon. Naalala kita kasi galing pa raw siya Laguna. Tapos bumarating siya, nalaman lang niya may audition. Di ba naalala mo nung dancer ka sa Solid Gold? Ganun ka rin, di ba? Taga Laguna ka. Tapos ang aga-aga mong sumasakay ka pa nga ng motor, di ba? Hindi pa uso rin yung ano, hindi pa uso rin yung Angkas. Angkas, di ba? Ang galing mo nang umangkas doon, di ba? Si uncle mo pa nagda-drive, motocross rider yun. Motocross rider, yun ang mga teacher ni Richard Gomez. Si Takel, ang tawag sa kanya. Kasi ano siya ng Yamaha. Yun, dumating siya doon, tapos nag-audition siya, sabi ko sa kanya, Tony yung pangalan mo, okay po. Asan yung ano mo? Wala po, kasi nagmamadali po ako eh. Tapos, sabi niya gano'n, anong gusto mo? Hindi, ganito lang gawin natin. Patutugtog ako ng music, sumayaw ka. Diba? Ako kasi audition na nun. Diba? Wala. Hinawakan ko sila, buo na sila. Tapos, ang nangyari, si Tony Fowler, nakapasok. Diba? Nakapasok siya. Ang tanong ko dyan, si Tony Fowler ba ay mabait? Dako, apakakulit. Kumbaga para siya yung pinaka talagang kalog dun sa buong, siya yung pinaka maingay, pinakakalog, pinaka-alaskador. Basta malalaman mong nandyan na siya pag maingay na. Sa ginagalaw nga ni Tony Fowler, sa tingin mo, mayabang siya? Hindi. Kasi si Tony, kumbaga parang pumasok siya, nawala siya sa Showtime, tapos naging known na siya as Tony Fowler. Nagkita kami nun sa Singaling, kasi di ba hinawakan din natin yung Singaling. Speaking of Tyronia, alam mo ba si Tyronia, kaya kayo nag-meet sa Singaling yan, it's because si Tyronia ay sing talkers. Ang meaning nun ay Mga TikTokers. TikToker na sila, medyo mga sikat-sikat na ano, di ba? Kasi nagkaroon tayo ng Kids Edition. Kids Edition. At nagkataon, ako ang director nun. Di ba? So parang nahawakan mo si Tony. Oo, from nanay to anak na handle ko. Diba? Sa tingin mo kaya, mahawakan mo pa yung apo. Hindi siya. Alam mo, ang pinapangarap ko, di ba si Tony Fowler, si Tyronia, sana pati yung baby nila, dumating ang time na mag-handle ko rin. Para 3 na sila. Wow. Di ba? Nakakatuwa. And speaking of Tony, di ba, nagkita kami sa isang nag-hi. Oo. Tapos siya pa yung nakipag-usap eh. Ganyan. Very Saka nice person. tuwing nagkikita kami din sa Showtime, pag yung nag-judge siya kasi parang may hinawakan ako isang segment nun. Siya pa talaga humabol, Tita Mel, na-miss ko kayo ni Tito Mel. Ay, nakita yung makamao. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ito po ang aking Facebook page. Paki-follow na din. Yan, nag-upload ako dyan ng story ako kung sino si Tito Mel Feliciano and Tita May Feliciano sa buhay ko. Explain ko lang din sa inyo ng konti. Naging mentor ko sila. Naging choreographer namin yan sa Showtime way back 2009-2010. Kaya sobrang grateful ng puso ko na kasama ko sila after, grabe, 13 years. Alam mo yon, parang nakakatuwa na yung mga walang tigil na nagtuturo sa'yo ng dapat mong gawin at na-apply mo at ngayon nakakasama mo ulit sila sa show na kasama mo sila mula noon tapos ngayon ulit gets si Bako. Si Tony Fowler ngayon, napakalaking mga parang big star na siya ngayon, no? Nalalilinya niya sa mga matataas na Influencer. Nakakatuwa, no? Siguro kung si Direk Bobet nanonood yung mga ganyan, si Polly, yung mga gumawa ng Showtime, parang nakakatuwa dahil nakita nila yung parang ugat nila. Tumaas, diba? May mga taong nag-grow. Oo. Ang isa pang hindi natin makakalimutan ay ito, big star na ngayon, ano? Isa sa mga Showtime dancer, ano? Si Jackie anong pinili? Gonzaga. Hindi Blanco, Jackie Lu Blanco. Jackie Di ba Gonzaga. Jackie Foster? Huh? Hindi, mga kaibigan ko rin yan, mga kasabayan ko yan. I love you, Jack. Ay, si Jackie, naalala ko, nag-start siya, nag-audition yan. Ano din yan? Sa Miriam Cheerleader, ganun din yan. So, tumbling-tumbling Miriam College, din. kaya ko.
Ano siya, parang napansin siya ni Vice kasi yung inassign ko siya dun sa Miss Q&A, yung mga fishball, yung para sa question. Ang galing sumagot ni Jackie noon. Mm. Siya parang nabigyan siya ng break. Kasi ganun, which is very thankful kami kay Vice kasi yung napapansin yung ibang dancer, showtime dancers din. Tulad niya, tulad ni Sanrio, ni Isa. Mahal niya kasi, alam ko mahal niya dancer, si Vice. Alam ko mahal niya mga dancer. Dahil gusto niya yata maging dancer noon, di siya pumede. Talaga ba? Oo. Alam ko, kinahit niya sa akin. Sabi ni Vice, gusto ko maging dancer, pero ang problema ko, bawal ang 4 ang paa sa dancer. 2 lang paa natin, di ba? Peace, Vice. Nung natapos yung 10:30, one day, ninapita kami ni Direk Bobet. Sabi niya, lunchtime na tayo ngayon. Noontime show na tayo. Doon lumabas yung It's Showtime. Yung una, wala eh. Showtime lang. Tapos ngayon, naging It's Showtime. Di ba? O, eto ngayon ang tanong ko sa'yo kung naaalala mo. Yung ITS, ginawa niya ng paraan ni Direk Bobet na maging, Parang may mascot. may mascot siya, di ba? Sino yung 3 mascot? Sino yung Ay. Sa pagkaalala ko, ang pa yun eh. Paa. Si, Jay, ng XB Jensen. Okay. Parang yun yung image nun. Tapos yung pangalawa, clown, na T. Mm. Alam ko si Jong. Kung daw Hilario. Jong Hilario. Then yung chubby na S. Alam mo na kung sino. Yeah, Si Chubby Dambu. Yeah. Si Dambu, oo. Dambu, kung pagkikwentuhan mo yan, maganda rin ang kwento ni Dambu kung malalaman mo yung kwento niya. Dati, alam mo na, di ba? So from Bohol, naging audience, tumambay Tumambay, sa labas. minahal siya ni Direk Bobet, pumasok, ngayon floor director na siya. Nakakatuwa. And congratulations. Dahil, Engage, magpapakasal na. Kita mo, di ba? Kaya na niya magpakasal, ibig sabihin, di ba? Tsaka ngayon, yung nakasama rin natin ang XB Jensen. ay, oo. Di ba? Oo. Kumbaga parang morning pa, nung nanalo sila nung first year, Mm-mm. nung contest, nung dance contest, diba? From there, kinuha na sila ni Direk. Parang kinumbay na yung showtime dancer. Tsaka sila na yung male, then meron na. Oo, tama nangyari yun. Pero ang nakakatuwa, yung first year ng mga experience, akala mong gagwapo nila, no? Nakakatawa yan. Kasi nandun, di ba? Kasi wild card sila eh. So parang natalo sila nun. Ang sama ng loob ng mga yun. Mm. Alam mo, ginawa. Kasama si Master J pa doon. Master, lalabas na namin. Sasayaw kami. Sumayaw sila na sumayaw habang wala namang tao. Sayaw lang sila na sayaw. Sa loob ng studio? Oo, sa loob ng studio. Oo nga pala si Master J. No? Si Master J yung Yes. mawak yan. Nakakatawa. Oo. Tsaka nakakatawa yan. Napansin ko, wow, iba na yung mga pabango nyo Oo. Oo, tita, dati alcohol lang kami. Ngayon may pabango. Dati alcohol lang. Dati medyo amoy araw pa sila nun. Eh. Kailan Iba-iba yung yung Showtime? 2009. 2009. October 24, 2009. Kasi birthday natin, October 20. Oo, naalala ko pa noon, no? Yun yung ginawa ko na birthday si Fiona 21. Di ba? Naalala mo yun? O, tapos 21. Tapos, wala akong pera. Di ba? Sinanla ko yung, pintas ko para sa birthday ni Fiona. Hindi ko alam, ito palang showtime. Aangat pala siya ng aangat, Na ngayon, 16 years na. 16 years, no? 2019? 2009. 2009. 2009. Anong napansin mo? Doon sa umpisa kong kinuwento, Kasi ba yung mga host, iba-iba? hindi, kasi nga, alam mo yung kinuwento ko, di ba? Ang unang plano ni Direk Bobit dyan ay 1 week komedyante, 1 week dancer, 1 week ganito. Kung papansinin mo ngayon ng showtime, banda, 1 week banda kami. Noon, Jukes and Teddy. Yung plano noon. Di ba? 1 week dancer, Bong Navarro, Jong Hilario, di ba? Ngayon na kasi si Jong kasi hindi naman ang original naman talaga yan, di ba? Bong Navarro, Ann Curtis, Vice, Kuya Kim, Jukes and Teddy. 6 lang talaga sila. So, meron kang Bong Navarro dancer, Kuya Kim, si Kuya Kim hindi, siya, talagang given yun dahil si Trivia King yun eh. Si Ann artista, si Vice komedyante, Jukes and Teddy banda, di ba? At tsaka nangyari nun, tsaka nung alas 12 na tayo, at tsaka pumasok sila Ryan Bang, di ba? Si Colleen, si Billy, yan, si Eric Tai, Si Karil. si Karil, si Chang, ayan,
So, ang talagang original na kinuwento natin ngayon ay yung ugat ng Showtime. Tama? Pero anyway, napakasarap ng balikan, di ba? Ang director ay, Si Direk Jan. yung tagal na rin, ano? Kumbaga parang ano. Siyempre, don't forget, pasalamatan din natin ang gumawa, di ba? Si Direk Bobet. At, siyempre, Siyempre, ang talagang nag-ano ngayon, kumbaga, ang Pinaka-head. pinaka-head, creative. Oo. congrats, Vice. Siguro sa akin, para sa akin. Hindi naman Tatakbo naman Aside ang from ganyan. aside from the mga business unit head, mga bosses, andyan din syempre, with the supervision din ni Vice. Meme. Vice Meme. Oo. Hindi, congrats. Sa akin, ayoko na magsalita kasi talagang good job yan, Meme. Okay yung trabaho mo kasi ang ganda pa rin ng ratings ng Showtime, di ba? Congratulations. Congratulations. Sana, no? Magtagal. Magtagal pa. Ito po si Mel Feliciano at si May Francisco. Don't forget to follow at Tito Mel Feliciano sa YouTube. Like and share. Clang, clang! So, comment lang kayo kung anong gusto nyong itanong. Sasagutin ko. Sasagutin namin ni May. Dito lang yan sa Usapang Mel Laman.